Sigurado ka ba dito? Mahinang tanong ni Ellie. Nanginginig ang boses. Hindi sa takot, kundi sa kaba at pananabik. Ngumiti si Marco at hinawakan ng kanyang pisngi. Kung ayaw mo, edi hinto ako. Pero kung hahayaan mo, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kagusto. Hindi na sumagot si Ellie. Sa halip, siya na mismo ang lumapit. Inalapat niya ang kanyang labi sa labi ni Marco. Isang halik na mariin. Masuyo, pero sabik. Unti-unti itong naging mas mapusok. Halik na puno ng init na para bang matagal nang pinipigil. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Sa isang lumang apartment building sa Quezon City ay nagsasalubong ang iba't ibang kwento ng mga estudyante, pati ng mga kabataang nagsasarili na sa buhay. Payak lang ang gusali, may kupas na pintura, kupas na karatula ng for rent, at mga pasilyong may halong amoy ng kape, ulam, at minsay pati sigarilyo. Sa Unit 3A ay nakatira si Elior. Ellie kung tawagin. 21 years old. Isang working student na sabay tinatahak ang mundo ng eskwela at trabaho. Tahimik, seryoso, at palagi may hawak na libro o laptop. Hindi siya sanay sa gulo. Ang gusto niya, maayos, tahimik, at kontrolado ang paligid. Kung hindi nasa library ay nasa kwarto lang siya. Nagsusulat, nagre-review, o natutulog ng mahimbing matapos ang maghapong pagod. Samantalang sa kabilang unit, sa Unit 3B ay nakatira si Marco Villanueva, 23 years old, isang fitness instructor at freelance events host. Lagi itong puno ng energy, sanay makipag-usap at walang problema kung may nakakakita o nakakarinig sa kanya. Kung si Ellie ay parang laging nasa sariling mundo, si Marco naman ay parang laging nasa entablado. Palagi siyang may dalang Bluetooth speaker, parang extension ng sarili niya. Sa araw, nagtuturo ng workout. Sa gabi, nagpa-practice ng mga voice pills o kumakanta habang may tumutugtog. Isang Sabado ng gabi habang si Ellie ay subsob sa kanyang lamesa, punong-puno ng papel, may laptop at may mga highlighter ay halos mabutas na ang sentido niya sa kaba. Deadline ng report at wala pa siyang nakakalahati nito. Nakasuot ang headset sa tainga, pero kahit anong lakas ng volume may pumapasok pa rin tunog mula sa kabilang unit. Boom, boom, boom. Ang bass ng kanta. May kasabay pang sigaw ni Marco. Alright, one more set. Feel the burn, guys. Napairap si Ellie. Maras na tinanggal ang headset. Ano ba to? Gym o bahay? Bulong niya sa sarili. Hindi niya nakaya at tumayo siya. Kinuha ang tsinelas at diretsong lumabas ng kwarto. Malakas ang katok nito sa Unit 3B. Bumukas yun at bumungad si Marco. Nakasando, pawisan, hawak ang bote ng tubig at may earphones pa sa leeg. Nakangayto ito pero parang wala namang pakialam. Uy, kapitbahay! Masaglang bati niya. Workout night lang. Gusto mong sumabay? Libre tutorial. Napatitig si Ellie at halatang inis. Hindi ako makiki-workout. Pwede ba? Hinaan mo? May ginagawa ako. Ah, sorry. Akala ko hindi sa kabilang rinig sa kabilang unit eh. Sagot ni Marco sabay ngisi. Gusto mo dito ka nalang mag-aral? May background music na at mas productive daw yun kaysa sa wala, sabi ng iba. Huminga ng malalim si Ellie. Pilit pinapakalma ang sarili. Look, hindi ako nakikipagbiruan. Basta hinaan mo na lang please.
Tumango si Marco pero hindi nawala yung pilyong ngiti. Sige, kapitbahay. One last set na lang, promise. Tapos silent mode na ako. Hindi na sumagot si Ellie at bumalik na lang sa kanyang kwarto. Ngunit habang muling humarap sa laptop, hindi niya maiwasang maalala ang ngiti ni Marco. Isang ngiting parang laging may alam. Parang nakakahawa kahit nakakainis. At sa kabila ng inis, may kakaibang init na gumapang sa dibdib niya. Ano ba to? Bakit pati ngiti ng kapitbahay storbo pa rin? Bulong niya. Sabay turo sa screen ng laptop. Pilit na binabalik ang atensyon sa kanyang ginagawang report. Linggo ng umaga at maaga pa lang ay gising na si Ellie. May bit-bit na basket ng mga labahin. Halos puno ng puting polo, pantalon at ilang faded na t-shirt. Tulad ng nakasanayan ay gusto niyang mauna sa laundry area para iwas siksikan at ma-enjoy ang katahimikan habang nagbabanlaw. Ang laundry area ng building ay nasa ground floor, katabi ng maliit na bakanteng lote na may puno ng mangga. Amoy sabon at Fabcon ang paligid at ang bawat kilos ng washing machine ay parang mahinahong tugtog para kay Ellie. Habang inaayos niya ang mga damit sa isang machine, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. May lumapit, may amoy pawis na naghalong kulon, at may boses na hindi pwedeng ipagkamali. Uy, kapitbahay! Pareho pa tayong maglalaba ngayong araw. Destiny ba to? Napasinghap si Ellie at nagpapikit ng mariin bago dahan-dahang lumingon. At ayun na nga, si Marco. May dalang malaking laundry bag. Nakasuot ng sleeveless na hoodie at shorts. Pawisan pa ito mula sa pagja-jogging. Nakangiti at parang wala siyang pakialam sa bigat ng dala. Hindi destiny, coincidence lang. Malamig na sagot ni Ellie habang inilalagay ang huling damit sa washing machine. Umupo si Marco sa kabila ng makina at sinulan ding isa-isahin ang mga labahin. Alam mo, dapat ganyan lagi. Productive. Ako kasi after jogging, diretso dito. Para sabay pawis at laba. Multitasking, di ba? Napailing si Ellie. Hindi ko kailangan ng life story mo. Pwede bang tahimik lang tayo? Pero parang walang preno si Marco. Tahimik? Iba, kapitbahay. Baka magkausar ka sa sobrang seryoso. Tsaka, ang awkward naman kung hindi tayo mag-uusap. Magkatabi na nga tayo eh. Umikot ang washing machine at nagsimula ng umingay. Pero mas malakas pa rin ang boses ni Marco. Tumingin siya kay Ellie na pilit nagbabasa ng notes habang naghihintay. Nag-aaral ka pa rin kahit naglalaba? Grabe, idol. Ako kasi kapag laundry day, rest day din. Netflix lang at saka chill-chill. Hindi na nakatiis si Ellie. Tiningnan siya ito ng diretso. Hindi lahat ng tao may luxury para magpabaya. Yung iba, kailangan pagsabayin ng lahat. Sa daling natahimik si Marco, napansin niya ang eyebags ni Ellie, ang bahagyang pamungay ng mata, at ang pagod na nakaukit sa mukha nito. Sa kabila ng inis, may kung anong awa ang gumapang sa kanya. Uy, seryoso ka ah. Mahinang sambit ni Marco. Baka naman hindi ka na natutulog ng maayos. Nagtago ng tingin si Ellie. Kunwari ay abala sa cellphone niya. Hindi mo na problema yun. Ngumiti si Marco. Pero ngayon ay mas banayan na. Sige na nga, hindi ko problema. Pero tip lang ha. Paminsan-minsan magpahinga ka rin. Alam mo ba mas effective ang muscle kapag may pahinga? Ganon din ang utak natin. Hindi napigilan ni Ellie ang mapangiti ng bahagya kahit pili niya itong tinatago. Puro ka analogy. Siyempre, mabilis na sagot ni Marco sabay kindat. Yan ang specialty ko. Fitness, hosting, at ngayon, panggugulo ng kapitbahay na masyadong seryoso. Dumating ang sandaling pareho silang natahimik. Ang ingay ng washing machine at huni ng ibon mula sa labas ang pumalit. Sa kabila ng katahimikan ay may kakaibang aliwalas. Si Ellie,
Kahit hindi umamin, nakaramdam ng gaan na kahit nakakaasar si Marco, may hatid itong kakaibang saya sa kanyang paligid. Si Marco naman, hindi niya may paliwanag pero may kung anong hila sa kanya para bantayan ng seryosong kapitbahay. At doon nagsimula ang tila simpleng banter na sa paglipas ng mga araw, unti-unting magbubukas ng malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Miyerkules ng gabi, ang pasilyo ng third floor ay tahimik. Maliban sa ilaw ng fluorescent lamp na medyo kumukurap-kurap, sa Unit 3A nandoon si Ellie, nakayuko sa mesa. Nagkalat ang mga papel at libro sa harap niya, habang ang laptop ay may bukas na presentation na hindi pa niya matapos-tapos. Halos bumabagsak na ang kanyang talukap, pero pilit niyang nilalabanan ng antok. Isang tasa ng 3-in-1 coffee ang nakatabi. Malamig na at hindi na niya nagalaw. Minsan napapatango pa siya sa sobrang bigat ng ulo, pero agad ding bumabangon at pinipilit mag-type. Sa kabilang pinto naman ay kararating lang ni Marco galing trabaho. Nakasuot pa ng polo shirt na medyo gusot, dala ang isang gym bag. Habang binubuksan niya ang kanyang pinto ay napansin niyang bukas ng kaunti ang pinto ni Ellie. At mula roon ay kita niya ang kapitbahay. Nakasandal na sa mesa. Parang kahit anong oras ay tuluyan na itong mapapatulog. Napakunot ng noo si Marco. Grabe, mukhang ilang araw nang puyat si kapitbahay, bulong niya. Hindi na siya nag-otobili. Kumatok siya ng mahina sabay dungaw. Uy, estudyante ng taon, gising ka pa ba? Napabalik ko si Ellie at agad ding tinulak ang salamin ng mata at pinilit ngumiti. Oh, oo naman. Deadline bukas eh. Pumasok si Marco na parang sariling bahay. Inilapag ang gym bag sa paligid at sabing, deadline o suicide mission? Kasi mukha ka ng zombie eh. Napataas ang kilay ni Ellie sabay irap. Hindi mo naman alam kung gaano kahirap. Kung ayaw mo, huwag ka na lang manghimasok. Ngumiti si Marco. Pero may bakas ng lambing sa tinig. Hindi ako nang himasok kung hindi halata na bumabagsak ka na sa pagod. Alam mo ba kahit sa gym, bawal ang overtraining. Kailangan ng pahinga para mas malakas ka kinabukasan. Tahimik si Ellie sandali. Pinagmasdan lang niya ang laptop sa screen. Habang ang mga daliri ay nakapako na sa keyboard pero walang tinatype. Totoo ang sinabi ni Marco. Sobrang bigat na ng kanyang ulo pero ayaw niya pa rin itong aminin. Kung titigil ako ngayon, mahina niyang sabi, baka hindi ko na ito matapos. Umupo si Marco sa kabilang upuan. Tumagilid ang katawan para kaharap si Ellie. At kung ipilit mo, baka wala ka ring matapos kasi tulog ka na habang nagtatype. Trust me, mas productive ka kapag may tulog. Bahagyang natawa si Ellie. Hindi dahil sa biro kundi sa paraan ng pananalita ni Marco. Sobrang kumpiyansa. Parang lagi siyang tama. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Lahat na lang may connection sa gym, no? Syempre, sagot ni Marco sabay kindat. Yan ang specialty ko. Fitness, hosting, at pagtuturo sa mga kapitbahay na hindi marunong matulog. Sa unang pagkakataon ay hindi na nakaiwas si Ellie sa ngiti. Kaunti lang pero sapat para mapansin ni Marco. Yan. Yan ang gusto ko, sabi ni Marco. Nakangiti rin. Mas bagay sa yung nakangiti kaysa yung laging nakasimangot. Promise. Natahimik silang dalawa. At sa loob ng ilang segundo, ang tanging ingay lang ay ang mahinang electric fan na umiikot. Para bang biglang nagkaroon ng komportableng espasyo sa pagitan nila. Sa huli ay bumuntong hininga si Ellie.
Fine, magpapahinga na ako. Good boy, biro ni Marco. Sabay tumayo at dinampot ang gym bag. Sige, tulog ka na bago pa ako ang magdala ng kumot dito at ako ang magpatulog sa'yo. Habang palabas si Marco ay hindi napigilan ni Ellie ang mapangiti. At sa loob-loob niya ay nagtaka siya. Bakit parang biglang gumaan ang pakiramdam ko? Dahil lang sa pakikialam ng kapitbahay ko na to. Sabado ng umaga. Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa pasilyo ng third floor. May kasamang malamig-lamig na simoy ng hangin mula sa bintanang laging nakabukas. Tahimik ang buong building. Karamihan ng mga nakatira ay naglalaba. O kaya ay namimili. O ang iba ay siguro ay natutulog pa. Si Ellie na naka-t-shirt lang at shorts ay hawak ang isang supot ng basura. Pupunta sana siya sa dulo ng hallway para itapon yun sa malaking basurahan. Medyo lutang pa siya dahil bagong gising at hindi pa nakakapagkape man lang. Eksaktong pagbukas niya ng pinto ay lumabas din si Marco mula sa unit niya. Bit-bit naman ng isang basket ng labahin. Sobrang timing ng paglapit nila sa pinto kaya halos magdikit ang mga dibdib nila. Ay! Gulat na sabik ni Ellie. Halos mabitawan ang supot ng basura. Agad sumulo si Marco sa balikan niya para hindi siya matumba. Wow, easy. Gising ka na ba talaga o nananaginip ka pa? Naramdaman ni Ellie ang mainit na kamay ni Marco sa balikat niya. Mahigpit pero maingat. Parang biglang nagbigay ng lakas. Ilang segundo rin bago siya nakabawi. Siyempre, gising ako. Ikaw naman kasi bigla-bigla kang lumalabas. Umiling si Marco at nakangisi. Excuse me, ikaw kaya ang lumabas na parang tulog pa? Halata oh, hindi ka man lang nagsuklay. Napahaplos bigla si Ellie sa buhok niya sabay irap. Wala ka nang pakialam dun. Meron, mabilis na sagot ni Marco. Habang pinupulot ang medyas na nalaglag mula sa basket niya. Kasi, paano kung matumba ka? Wala kang knight in shining armor maliban sa akin. Napailing si Ellie. Pero hindi maitago ang konting pamumula sa pisngi. Sabay sabing, corny mo. Habang naglalakad sila papunta sa dulo ng hallway, si Ellie bitbit ang supot ng basura at si Marco naman ay may dalang basket, ay hindi maiwasan na sumabay ang hakbang nila. Simple lang pero parang may rhythm na pareho nilang nararamdaman. Pagdating sa basurahan, mabilis na inahagis ni Haley ang dala niya. Sa pagbaling niya pabalik ay aksidenteng sumabit ang tsinelas niya sa gilid ng basurahan kaya muntik siyang matisod. Muli, maagap si Marco. Hinawakan siya sa braso, mahigpit at mariin. Halos magdikit ang katawan nila. Grabe ka, sabi ni Marco. Medyo seryoso na ang tono. Kung ilang beses na kitang hindi nasalaw, malamang may pasa-pasa ka na. Napatingin si Ellie sa kanya. Diretso, malapit, at doon niya napansin kung gaano kakalmado pero matalim ang mga mata ni Marco kapag nakatutok sa kanya. Para bang binabasa siya at sandaling katahimikan. Si Marco ang unang bumitaw. Sabay tawa para bagasagin ng tensyon. Oh, ayan na naman. Baka isipin mo may bayad to ah. Napapikit na lang at napailing si Ellie. Tinatakpan ng pagkailang. Ewan ko sa'yo. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang kakaibang pintig ng puso. Hindi lang dahil muntik siyang matisod, kundi dahil sa hawak at titig na yun. At mula sa simpleng umagang yun, tila nagsimulang magbago ang paraan ng pagtibok ng puso niya tuwing nariyan si Marco. Linggo ng tanghali, tahimik ang buong hallway dahil karamihan ng mga kapitbahay nila ay umuwi sa probinsya o lumabas para mamasyal. Si Ellie naman ay nakahiga lang sa kama. Hawak ang cellphone pero ramdam ang kumakalam na sikmura. Wala na namang ulam, bulong niya sa sarili habang nakasilip sa ref na halos tubig at ketchup lang ang laman. May kumatok bigla sa pinto. Pagbukas niya, si Marco ang bumungad. Naka-t-shirt na puti at shorts, pawisan,
halatang galing sa paglalaba. Bit-bit nito ang isang supot na amoy pa lang ay nakakatakam na. Uy, bati ni Marco. Nag-order ako ng fried chicken sa kanto. Ang dami. Sobra pa to sa akin. Baka gusto mong sumalo. Medyo nagulat si Ellie. Natigilan sandali bago ngumiti. Sigurado ka? Baka mabiting ka. Umiling si Marco. Hello, 6 pieces to. Kahit 4 nga kaya kong ubusin eh. Pero may hirapan akong maglakad pagkatapos. Kaya share na lang tayo. Natawa si Ellie. Okay, sige. Wait lang. May kanin pa ako dito. Sa maliit na mesa ni Ellie sa loob ng unit, nagsimula silang kumain. Simple lang ang setup. Plato, kanin, manok at soft drinks. Pero ang pakiramdam ay parang espesyal, lalo na kay Ellie, na bihirang may kasalo sa pagkain. Tahimik mo kumain ah. Puno ni Marco hanggang sinisawsaw ang manok sa gravy. Kanina ang ingay mo sa pinto, parang ikaw pang nag-order. Ha? Medyo natawa si Ellie. Hindi no, gutom lang talaga ako. Tss, hindi bagay sa'yo yung masyadong seryoso. Mas maganda yung nakangiti ka, sagot ni Marco, habang diretso nakatingin kay Ellie. Medyo nahiya si Ellie at umiwas ng tingin. Corny mo talaga. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang init ang sinabi ni Marco. Hindi siya sanay na pinapansin ng ganun. Yung simpleng komento pero ramdam mong may laman. Matapos ang pagkain, naupo sila pareho sa sahig at may hawak na soft drinks. Nakabukas ang maliit na bintana at pumasok ang simoy ng hangin. Alam mo, bungad ni Marco, hindi ko akalaing ganito ka pala. Akala ko nung una suplado ka kasi lagi ka nakasimangot kapag nadadaan ako. Napahinto si Ellie sabay sagot na mahina. Hindi ako suplado. Sanay lang ako mag-isa. Tsaka, nahihiya din naman ako. Nagkatinginan sila sandali. Para bang may biglang lumambot sa pagitan nila. Mula sa mga biruan, unti-unti nitong naging mas personal. Tumawa si Marco para basagin ang tensyon. So ibig sabihin, ako lang talagang makulit kaya napapansin mo? Siguro, sagot ni Ellie at nangiti rin. At sa ngitian niyang yun, hindi niya napansin na nakatitig si Marco at tila may iniisip. Sandali lang yun pero sapat para makaramdam si Ellie ng kakaibang pintig sa dibdib niya. Gabi na. Matapos silang maghapong magkwentuhan at kumain ng tanghalian na tila naging banding na rin ay nagpasya si Marco na manood muna ng pelikula sa laptop ni Ellie bago umuwi. Pareho silang nakaupo sa kama. Si Marco sa gilid. Si Ellie naman nakasandal sa unan. Sa umpisa ay ayos lang. Pero dahil maliit ang laptop at kailangan nila magdikit para makakita ng malinaw, halos magkatabi na ang kanilang braso at mga hita. Uy, huwag kang gagalaw. Nawawala sa frame yung pinapanood ko, reklamo ni Marco. Sabay bahagyang hawak sa balikat ni Ellie para ayusin ang pwesto. Nagulat si Ellie sa init ng palad ni Marco na dumambi sa kanya. Parang tumigil ang oras. Ramdam niya ang bigat ng kamay nito kahit saglit lang. Hindi niya alam kung bakit pumilis bigla ang tibok ng puso niya. Nagpanggap na hindi apektado si Ellie at nagbiro. Kung sa upuan ka na lang kaya umupo para hindi siksikan. Ngumiti si Marco ng pilyo. Ko nga, dito mas masaya. Tsaka, okay lang ba sa'yo na malapit ako? Hindi agad nakasagot si Ellie. Napatitig siya sa screen pero hindi na niya naiintindihan ang palabas. Ramdam niya ang mas lumalapit na si Marco hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga balikat at braso. Maya-maya dahil sa antok at pagod ay medyo napapikit si Ellie. Hindi niya namalaya na dumausdos ang ulo niya papunta sa balikat ni Marco. Uy! Bulong ni Marco pero hindi niya ito itinulak. Bagkus, hinayaan niyang nakasandal sa kanya si Ellie. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang maamong mukha nito sa malapitan. At sa hindi niya may pigilang bugso ng damdamin, marahan niyang inalipit ang mukha niya sa gilid ng buhok ni Ellie. Sininghot ang natural na amoy nito, halo ng shampoo at init ng balat.
Nagising ng bahagya si Ellie. Ramdam ang paglapit ni Marco. Dumilat siya ng konti at nakita kung gaano kalapit ang mukha nito sa kanya. Marco, mahina niyang sambit. Tugon ng binata. Hindi pa rin lumalayo. Bakit ang lapit mo? Ngumiti si Marco, nakatitig diretso sa mga mata ni Ellie. Kasi gusto kong makita ng mas malinaw yung totoo mong itsura. Hindi yung supladong kapitbahay na puro reklamo. Gusto kong makita yung totoong ikaw. Nag-init ang pisngi ni Ellie. Hindi na niya alam ang isasagot. At bago pa siya makapag-isip ay biglang dumampi ang kamay ni Marco sa kamay niya. Mahigpit pero banayad at parang ayaw niyang bitawan. Ramdam ni Ellie ang kuryenteng dumaloy sa katawan niya mula sa simpleng hawak na yun. At sa loob-loob niya, alam niyang may kakaibang nangyayari sa pagitan nila na hindi niya kayang itanggi. Nanatiling nakahawak si Marco sa kamay ni Ellie. Walang bumibitaw, walang nagsasalita. Tanging mabilis na tibok ng puso ang naririnig ni Ellie sa sariling dibdib. Ellie, mahina ang boses ni Marco. Halos pabulong. Pero naman ni Ellie ang bigat ng bawat salita. Nag-angat siya ng paningin at doon niya nasilayan ang mga mata ni Marco. Maliwanag, matalim, pero may kakaibang lambing na hindi niya kayang ipakita kanina. Parang kusang humila ang katawan ni Marco papalapit. Unti-unti, bumaba ang kanyang mukha hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Mainit, mabigat, at sabik. Nagulat si Ellie pero hindi siya umatras. Sa halip, nanigas lang siya sa ilang segundo bago tuluyang nagpaubaya. Marahan noong una, pero kalaunan ay naging mas mapusok. Nagpakawala ng matinding halikan na ang mga sumusunod. Parang matagal nang kinulong na damdamin na ngayon lang pinalaya. Impit na ungol ni Ellie nang maramdaman ang kamay ni Marco na humahawak sa kanyang batok. Hinihila siya para hindi magkalayo. Ginantihan niya ng parehong init ng halik. Hindi na alintana ang hangin sa paligid. Bawat dampi ng dila, bawat kagat sa labi, at bawat hagod ng kamay sa likod, lahat iyon ay nagpapaalab sa silid. Hindi na nila iniintindi ang palabas sa laptop na patuloy na tumatakbo. Muling nagbitiw ng saglit si Marco para makahinga. Humihingal siya. Nakatitig sa mapupulang labi ni Ellie na nangingintab dahil sa kanilang halikan. Hindi ko na kayang pigilan to, bulong niya. Sabay muling sumunggap ng halik. Mas mariin. Niyakap siya ng mahigpit ni Ellie. Parang ayaw na ring matapos ang sandaling yun. Para silang dalawang taong sabik na sabik sa init ng isa't isa. Walang ibang iniintindi kundi ang apoy na lumalamon sa kanila. Sabado ng gabi, malamig ang hangin, at halos tahimik ang buong apartment building. Sa unit ni Ellie ay may ilaw na galing sa lampshade. Nagbibigay ng madilim ngunit mainit na liwanag sa paligid. Magkatabi silang dalawa sa maliit na sofa. Hindi na kailangan ng maraming salita, pero pareho nilang alam kung ano ang nararamdaman at parehong handa na tanggapin ito. Sigurado ka ba dito? Mahinang tanong ni Ellie. Nanginginig ang boses, hindi sa takot, kundi sa kaba at pananabik. Ngumiti si Marco at hinawakan ng kanyang pisngi. Kung ayaw mo, hihinto ako. Pero kung hahayaan mo, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita gusto. Hindi na sumagot si Ellie. Sa halip, siya na mismo ang lumapit. Inilapat niya ang kanyang labi sa labi ni Marco. Isang halik na mariin. Masuyo, pero sabik. Unti-unti itong naging mas mapusok. Halik na puno ng init na para bang matagal nang pinipigil. Yumakap si Marco at hinila siya palapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Bumilis ang palitan ng kanilang mga halik. Bawat sandali ay mas lumalalim,
mas nagiging maalab. Wala na silang pakialam kung may makarinig man sa labas. Sa oras na yun, sila lang ang tao sa mundo. Ellie, bulong ni Marco habang hinahaplos ang batok at buhok ng binata. Marco, sagot ni Ellie halos humihingal pero hindi bumibitaw. Bumagsak silang dalawa sa kama, magkahawak. Magkahinang ang labi, magkahalo ang init at hininga. Ang kanilang halikan ay naging mas matindi. Masabik, parang bawat halik ay isang pangakong hindi nila kayang bigkasin sa salita. At sa gabing yun, opisyal na nagsimula ang kaisang lihim na relasyon. Wala silang ibang pinagsabihan. Marahil ay hindi pa ito panahon. Ngunit sa bawat tinginan nila sa mga susunod na araw, sa bawat ngiti, at muting hawak sa kamay kapag walang nakatingin, alam nilang sila ay sa isa't isa. Handa silang panindigan kahit may makaalam. Dahil para sa kanila, ang mahalaga ay masaya sila. Totoo sila sa sarili at hindi nila pinagsisisihan ng pagpiling magmahal. Ang pagmamahal ay hindi masusukat sa ingay ng paligid o sa tingin ng iba. Minsan, nasa tahimik na sandali, sa mga lihim na hawak at halik, doon natin natatagpuan ang pinakatotoong damdamin. At kung totoo at wagas ang pagmamahal, handa itong manindigan. Kahit sino pa man ang humusga. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.